May mga tao talaga minsan na hindi na-appreciate yung ating mga ginagawa at pinagsasabihan tayo instead ng hindi maganda. Katulad ng pagsasabihan ka ng OA, exaggerated, hindi naman pagkain ay kinakain. Isama ko naman po kayo sa isang vintage restaurant dito sa aming lugar sa Ayutthaya. Napakaganda ng lugar dahil mafe-feel mo talaga na nasa unang panahon ka. Mamaya po ay itutur namin kayo sa paligid. Ito po ay nasa tabing ilog dahil ang lugar na ito ay isang isla na napapalibutan ng malaking ilog. Presko ang hangin, may malalaking puno at may magandang tanawin. And of course, kids friendly. Fried rice ang unang dumating na merong seafood at ang pomelo salad. Ito yung pomelo salad na walang halong bagoong. Dumating na rin ang dessert pero mamaya pa natin kakainin. Ito ay parang bilo-bilo pero ang lalaki ng bilog-bilog na merong laman sa loob. Mamaya tingnan natin kung ano yon. Sabado nga po ito kaya naisipan na naman namin kumain sa labas. Ito kasi yung time na gusto ko rin magpahinga sa pagluluto at para na rin makakain sila ng mga gusto nilang kainin. Sobrang nagustuhan ko itong in-order ng aking asawa na isang klase ng appetizer. Akala ko ay kakanin pero may sili sa ibabaw at piniritong bawang na sa loob ay parang matamis na bukayo na may alat-alat at maanghang. 'Di ba? Ang weird. Ito naman ay green curry na alam niyo na siguro lahat dahil lagi kong niluluto. Meron itong pea eggplant, yung maliliit na bilog na green na lagi din namin kinakain ng hilaw. Roti yung kapares ng kanilang green curry dito, which is hindi ko masyadong ma-appreciate, kaya fried rice na lang yung ipinares ko. O ayan, inuuna ko po lagi ang aking mga anak. Meron din kasing mga nagko-comment minsan, unahin ko daw yung aking mga anak, ako lang daw lagi ang kumakain. Itong susunod na dish ay parang inabraw lang sa atin o dinengdeng. Meron itong shrimp paste at lemongrass. Masarap din at pwedeng papakin dahil hindi siya ganun kaalat. At ito na nga yung laging nababash sa atin, ang pagkain ng hilaw na gulay. Hindi naman daw dapat kinakain. Sa iba ay pang content lang daw o pang views. Dito po sa Thailand, sobrang normal lang ng pagkain ng mga hilaw na gulay. Sitaw, tangkay ng lotus at sigarilyas yung hilaw natin ngayon. Meron ding napa cabbage, cilantro at cucumber. Yung sausawan niya, meron na akong uploaded video. At ito po ay parang ginataan na crabs. Merong mga herbs and spices at itong puting luya. Napakasarap nito, para ka lang kumakain ng ginataan. Yun nga lang, malutong at presko ang mga gulay. At yung crab niya ay nakakatuwa dahil malambot na pati yung shell. Hindi ko alam kung meron silang special procedure na ginagawa. Kasi napakalambot na nung mga galamay at shell ng crabs at pwede mo na siyang kainin o nguyain kasabay ng mga gulay. O ayan, kahit po sa mga mamahaling restaurant, kahit nasaan ka mang parte ng Thailand, ay meron po talagang mga hilaw-hilaw na gulay. Kasama na po iyan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay dahil nga kultura na po nila. At bukod sa nakakapagpahinga tayo sa pagluluto, kapag ganitong kumakain kami sa labas, ay nakikita kong nag-e-enjoy ang lahat dahil nga maraming pagkain, merong iba't ibang klase at yung iba naman ay hindi pa natin alam lutuin. Though yung iba ay alam na nating lutuin at meron na tayong mga uploaded videos. Pero kapag ganitong mga restaurant kasi, magkakaiba ng estilo, magkakaiba ng style at version ng pagluluto dahil nga sa iba't ibang lugar naman tayo nanggaling. At nakaka-happy lang talaga minsan na bago sa mata yung ating mga natitikman, bago sa ating panlasa. Kaya naman, natutuwa talaga ako at dahil sa paggawa natin ng mga content ay nagkakaroon ako ng pagkakataon para ma-share sa inyo yung iba't ibang mga klase ng pagkain dito na alam kong bago sa ating paningin. At sobrang na-appreciate ko po yung mga kaumami na nakaka-appreciate ng mga ginagawa ko, yung mga ipinapakita kong mga pagkain na kakaiba. Nagkakaroon daw sila ng idea kung ano-ano yung mga pagkain dito sa Thailand na wala sa atin. Yung iba naman ay ginagaya nila yung ating mga luto. Yung iba naman ay nagpapasalamat dahil daw sa mga video ko, alam na nila kung ano yung mga gagawin nila dito sa Thailand. So, thank you so much mga kaumami. Sobrang na-appreciate ko po kayo. At kahit na simpleng pritong isda lang ay sobrang nagagawa nilang special at napapasarap. Meron itong toppings na maraming garlic at lemongrass na pinirito at merong green spicy seafood sauce. At sa sobrang laki nga po ng ilog na ito ay ginagamit din pang transport ng mga ginagamit sa mga construction katulad ng buhangin. At marami din pong mga bangka at meron ding mga bangka na sinasakyan ng mga tao kaya laking tulong sa trapiko. At eto na yung ating dessert na parang malalaking bilo-bilo.
Sa loob po nito ay parang mabango na bukayo na maalat-alat at matamis. Sobrang nagustuhan ko at ito po yung dahilan kaya bumalik kami sa restaurant na ito dahil nung una ay kasama namin dito yung aking tito at tita na galing sa Pilipinas at pinsan na galing sa Korea. Pagkatapos kumain ay humilata lang ng kaunti dahil ganun po yung disenyo ng kanilang upuan. Hihilata pagkatapos mong kumain. Meron silang playground na gawa sa mga kahoy na sobrang nagustuhan ng aking mga anak. At nakakatuwa itong napakalaking puno dahil yung mga ugat ay nasa labas. Dito po sa Ayutthaya, sa aming lugar ay napakaraming ganitong klaseng mga restaurant. Kaya kapag kayo ay papasya sa mga temples, make sure din na mabisita nyo yung ganitong klaseng mga restaurant dahil nga bukod sa masasarap ay marami kang matitikmang kakaiba. Ayan, humilata na po sila. So yun lang mga kaumami, sana nagustuhan yung video at sana meron na naman kayong nakuhang idea kung saan kayo pupunta sa Thailand.